Napakabilis po ng panahon, ano? Pinag-uusapan na po natin ngayon ay summer outing na. Parang kailan lang ay December. Pero ngayon, talagang sa sobrang bilis ng panahon ay nakikita natin na parang kailan lang, tapos eto na agad. Meron na naman tayong summer na inaantabayanan. Later on ay anniversary. Tapos talagang pagka ikaw ay busy sa Panginoon, makikita mo na parang lumilipas ang panahon na parang kulang ang oras. Pero purihin po ang ating Panginoon sapagkat yun nga po, ang Panginoon po ay patuloy po na kasama natin sa lahat ng nararanasan natin. Alam ko na ngayon po, dito ang may sasakyan na halos araw-araw ang gasolina po, taas ng taas. Di ba? Every day, parang, ngayon po ang gasoline parang 62 or 63. From 50 pesos. Grabe, no? Buti pa sila nagmamahalan. Well, salamat po sa Panginoon dahil sa lahat po ng nangyayari, pinapaalalahanan lang po tayo ng Diyos na talagang sa Kanya lang po laging magdepende, sa Kanya lang po laging lumapit at magtiwala. Sapagkat ang lahat ng bagay, alam natin, ay ang Diyos ang may control. Kaya ito po yung panahon, mga kapatid, para lalo po tayong kumapit sa Panginoon. Ito po yung panahon para lalo tayong manalangin, at maranasan natin ang makapangyarihang kilos ng Panginoon. Ngayon po ay maraming mga tao, lalo na sa ibang bansa, of course, natatakot sila. Sabi nga ng ibang mga, lalo na yung mga OFWs, very sa kanila, yung regular na sa kanila yung merong sirena. Ibig sabihin yung sirena, may dumadating po kasi ng mga missiles, dumadaan sa nila. Dati aeroplano or siguro mga helicopter, yung familiar na dumadaan sa kanila. Ngayon, pag may dumadating ng missile, may kasama na pong alarm. Kasi mag-ingat, kasi any moment ay pwedeng bumagsak sa kalapit nila. Pero alam natin na itong nangyayaring ito, itong mga bagay na ito ay, wake-up call ng Panginoon na talagang tinatawag niya ang lahat na wala tayong pwedeng panghawakan sa mundong ito. Mga mayayamang bansa, nasan ngayon ang kanilang kayamanan kasi ganitong kaguluhan? Di ba? Talagang ang Panginoon lang po ang ating masasandigan, ang ating malalapitan. Sabi nga po ng Proverbs chapter 18 verse 10, di ba? The name of the Lord is a strong tower. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, saan ka lalapit? Sa strong tower. Doon sa ating matibay na sandigan. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Lagi lang tayong tumakbo sa Panginoon. Sa pangangailangan, takbo sa Panginoon. Sa karamdaman, takbo sa Panginoon. Sa kaligtasan, takbo sa Panginoon. Huwag tumakbong palayo, palapit sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Panginoon, at hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Walang sino man na lumalapit sa Panginoon na Kanya pong itataboy. Amen? This is the moment para lalo po tayong lalo pang mag-uminit, mag-umigting ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya ngayon pong umaga, nais ko pong hilingin kayo na magbukas ng inyong Biblia sa isang talata sa Lumang Tipan. Ito po ay nasa Nehemiah chapter 10, verse 39. At katulad ng commitment ng mga Hudyo noon, ay nais ko po na maging ganon din po yung ating commitment sa ating Panginoon. Na magkaroon din po tayo ng commitment that we will not neglect the house of God. Kaya anyayahan ko po kayo na magsitayo. Basahin po natin ang isang talata sa Biblia, Nehemiah chapter 10, verse 39. Basahin po natin both Tagalog at saka yung English. Okay, sabay-sabay po tayo sa Tagalog. Ang mga Israelita at ang mga Levita ang magdadala ng mga natipong trigo, alak at langis para itago sa mga bodega ng mga kagamitan sa templo. Dito tumitira ang mga saserdoteng naglilingkod, ang mga bantay at mga awit. Hindi namin pababayaan ang bahay ng aming Diyos. Sa NIV,
The people of Israel, including the Levites, are to bring their contributions of grain, new wine, and oil to the storerooms where the articles for the sanctuary are kept, and where the ministering priests, the gatekeepers, and the singers stay. We will not neglect the house of the Lord. Tayo po sama-samang manalangin. Father God, in this moment, Lord God, sa aming panahon, alam namin, O Diyos, ikaw pa rin ang Diyos na nananatiling Diyos, anumang sitwasyon. You will always be the God that never changes. You will always be on your throne, O God. Ikaw na nagpapanatili ng kaayusan ng aming panahon. Kaya naman bilang iyong bayan, O Diyos, alam namin, ang dapat lamang naming laging gawin, O Diyos, ay manatili sa piling mo. Kaya Father God, sa oras pong ito, ay tinataas po namin, O God, ang araw ng oras na ito ng pag-aaral ng iyong salita. At minsan pa, O Diyos, sa pamamagitan po ng iyong banal na salita, patuloy na patatagin ang pananampalataya ng iyong bayan at patuloy, Lord God, na bigyan mo ng masigasig na pananampalataya ang bawat isa, lalong-lalo na namamasid na namin ang maraming mga palatandaan ng iyong nalalapit na pagparito. Kaya naman, O Diyos, we offer you our praises. Patuloy na sinusuko namin sa iyo ang aming mga buhay. Continue to reign in our lives. In Jesus' name, Amen. Pakaupo na po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. We will not neglect the house of God. Ito po ay sama-samang declaration ng mga mananampalataya noon, ng mga Hudyo noon, nung sila po ay muling bumalik sa Israel at naitayo po nila ang bakod, ang fence ng Israel. Actually po, itong bahagi ng banal na kasulatan natin pinag-aaralan, itong Book of Nehemiah, ito po ay nagtatala ng restoration ng Israel both in physical and in spiritual aspect. Sa pamumuno po ni Nehemiah, kaya po itong ating aklat ang title ay Nehemias, sapagkat si Nehemiah po ang pangunahin sa aklat na ito. At sa pamumuno po niya, pinangunahan po niya ang pagbabalik ng mga pagtatayo ng mga Hudyo ng bakod na nasira. Napakahalaga po kasi ng bakod para sa Israel, yung wall. Kasi po, ito po ay nagsisignify o nagsisimbolize ng security. Para bang yung bahay natin na kapag ka nakatiwangwang, anytime ay pwedeng pasukin ng magnanakaw. Now, sa Jerusalem po, yung wall ay, ang ibig sabihin nito sa kanila, pag buo yung wall, secured yung kanilang bayan. Kaya lang ang problema po, dahil nga po noon binagsak yung templo, na itayo uli yung templo, pero ang problema, wasak naman yung wall o yung pader. Kaya pinangunahan po ni Nehemiah ang pagtatayo ng wall. And it took determined godly leader like Nehemiah to motivate this group to act on God's promises and rebuild Jerusalem's wall. And alam niyo po ba na for only 52 days, they were able to build the wall of Jerusalem. So sa pamamagitan po ng pamumuno ni Nehemiah, sabi po ng Nehemiah chapter 6 verse 15 and 16, pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang muog noong ika-25 araw ng buwan ng Elul. Humanga ang aming mga kaaway at ang mga bansa sa palibot-libot nang mabalitaan ang aming ginawa. Naniwala silang ito'y natapos sa tulong ng Diyos. So, hindi lamang basta naitayo yung wall na yon, kundi yung wall na yon ay naging declaration na bilang bayan ng Diyos, sinamahan sila ng Diyos na ma-accomplish sa madaling panahon yung pagtatayo ng wall. Now, bagamat na-accomplish na nila ang pagtatayo ng wall ng Jerusalem, pero ito po ay kalahati pa lamang doon sa na-accomplish ni Nehemiah. Kasi po, hindi lamang po yung physical wall ang problema ng Jerusalem.
o ng Israel, ang talagang problema po nila ay yung kanilang katayuang espiritual sa harapan ng Diyos. Kaya nung maitayo po yung wall, kailangan din pong maibalik yung kanilang matibay na relasyon sa Diyos. Kaya kung titingnan po natin, yung first 6 chapters ay pagpapahayag ng pagtatayo ng wall. Yung next 7 chapters, sapagkat ang Nehemiah ay mayroong 13 chapters. So yung next 7 chapters, ito naman po ay naghahayag ng transformation o revival na naganap sa bayang Israel. So ang paksa po ng aklat ng Nehemias ay hindi lamang pagtatayo ng physical wall ng Jerusalem, kundi maging yung complete restoration o tinatawag nating spiritual revival ng mismong mga Israelita bilang bayan ng Diyos ay naganap din po sa pamamagitan po ni Nehemias. Kaya after po na maitayo ang wall, nagkaroon po ng national spiritual renewal ang mga Hudyo sa pangunguna po ni Nehemias. At dito nga po sa ating binasa sa chapter 10 verse 39, ay makikita po natin yung manifestation ng kanilang commitment, ng kanilang spiritual renewal, yung kanilang transformation, pagbabalik loob sa Diyos. Kaya dito po makikita natin sa verse 39 na ating binasa, yung mga Israelita, mula po sa mga leaders, yung priest nila, at yung mga mamamayan, kasama na po yung mga babae at mga bata na hindi kabilang sa talaan, sapagkat ang itinatala lamang po sa kanilang talaan ay pawang mga lalaki. Kaya lahat po sila ay nagkaroon ng pagre-recommit ng kanilang buhay sa Panginoon. Right after na maitayo po yung physical wall. So napakaganda po ng dapat nating makita dito mga kapatid, na ang concern na makikita natin dito kay Nehemiah ay hindi lamang matulungan ang mga Hudyo na magkaroon ng security para maitayo yung physical wall. Kundi ang naging burden ni Nehemiah ay muling pangunahan ang bayang Israel na maibalik, maitransform yung kanilang ugnayan sa Diyos. Sapagkat ang Israel sa panahong ito, kaya bumagsak yung kanilang wall, sapagkat sila po ay lumayo din sa Panginoon. Kaya dito po as we study this book, makikita po natin yung resulta ng transformation. Makikita natin yung ano ba ang nagiging bunga kapag ang isang tao ay mayroong pagbabalik loob sa Diyos. Ano ba ang nakikitang bunga? Ano ba ang epekto kapag ang isang tao ay nagkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos at nagkaroon ng tunay na pagnanais ng pagsusuko ng buhay sa Diyos? So ito po ang ipinapakita sa atin ng aklat ng Nehemiah. Kaya nga, dito sa binasa nating isang verse, meron silang sama-samang commitment. Ang sabi nila, we will not neglect the house of God. Kaya, dito po sa bahaging ito, bakit po nila sama-sama na naipahayag ito? Kasi ang buong bayan ay nagkaroon ng panibagong encouragement. Nagkaroon po sila ng panibagong pagsusuko ng buhay dahil nakita nila na karapat-dapat po na unahin nila ang Panginoon sa kanilang buhay dahil sa kanyang kabutihan sa kanila. Kaya mga kapatid, ang mga tunay na nakakaranas ng spiritual transformation mula sa Diyos ay kakikitaan po ng maraming pagbabago sa buhay. At ilan po dyan ay makikita natin sa nangyari po sa mga Israelita. At ang isang palatandaan dyan ay yung pagmamalasakit sa tahanan ng Diyos. Sabi nga po ni Warren Wiersbe, there is true spiritual revival. It will reveal itself in the way we support God's work, beginning in our own local church. Ibig sabihin, ang isang mananampalataya na mayroong tunay na transformation, nakaranas ng tunay na pagsusuko ng buhay sa Diyos, makikita yan sa pagpapahalaga niya sa kanyang iglesyang kinabibilangan. Kakikitaan siya ng pagmamahal at pagpapahalaga
sa gawain ng Diyos na kung saan inilagay siya doon sa kanyang pamilya. Kaya yan po din yung nais kong makita natin sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ngayon na sa ating panahon, magkaroon din tayo, nawa bawat isa sa atin na binago ng Panginoon, nakakilala sa Panginoon. Nawa katulad din tayo ng mga Israelitang ito na meron ding pare-parehong commitment sa ating panahon ngayon na hindi din natin pababayaan ang bahay ng Diyos. Amen po ba? Kaya dito po, makikita po natin na may mga ilang palatandaan tayo mula po dito sa aklat ng Nehemiah. Titingnan po natin ang tatlong mahalagang palatandaan na ito ay naghahayag na talagang merong nangyaring revival o transformation. Ano po ang mga palatandaang ito na makikita po natin? Tatlong bagay po. Number 1, hayag po ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kapag po mayroong transformation na nangyayari or spiritual revival, makikita niyo po na ang mga tao natututo na magsisi. Sila'y nagbabalik loob sa Diyos. Pangalawa po, mayroong muling pagsusuko ng buhay sa Diyos. At pangatlo, ay mayroong paghakbang tungo sa pagbabago o muling pagsunod sa kanyang kalooban. At ito pong tatlong ito ay makikita natin na nangyari po, na naranasan ng mga Hudyo nung muling naitayo ang pader, at nung maitayo ang pader, naitayo din ang kanilang muling pagsusuko ng buhay sa Diyos sapagkat nagkaroon ng national transformation sa Israel. All the Israelites had recommitted their lives back to God. And they agreed to not doing various sins that they had previously committed. So isa-isahin po natin itong mga palatandaan na ito ng revival or transformation na naging very evident sa buhay ng mga Israelita at makikita din po natin na ito din po ang nangyayari kapag sa ating buhay din ay naranasan natin ang pagkilos ng Diyos. So ano-ano po itong mga evidence na ito? Makikita po natin sa chapter 9, verses 1 hanggang 3. Makikita po natin yung kanila pong pagsisisi na siyang nagtulak sa kanila para humakbang tungo sa pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang sabi po ng Nehemiah chapter 9, verses 1 hanggang 3, noong ika-24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ang mga Israelita upang mag-ayuno, nagsuot sila ng magaspang na damit, at naglagay ng abo sa kanilang ulo. Ito ang kapahayagan ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So ito po yung unang bunga ng transformation. Merong pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. So nagkaroon po ng national repentance dahil sa nakita nila na kanilang paglayo sa kalooban ng Panginoon, nakita nila yung naging bunga, nasira yung templo, later on, nabihag sila, pero inalaw ng Panginoon na sila yung muling makabalik at maitayo ang pader, at dahil dito, nagkaroon po muli ng pagbabago ng puso itong mga Israelita. So nagkaroon po ng national repentance. Nagkaroon sila ng pagsisisi. At dito nga po sa chapter 9, sabi, sila po'y nag-ayuno, nagsuot sila ng magaspang na damit bilang pagpapahayag ng kanilang pagsisisi sa kanilang nagawang paglayo sa kalooban ng Diyos. National repentance. Sana ay mangyari din po yan ngayon sa ating bansa, na magkaroon po ng national repentance para magkaroon ng revival o transformation sa ating bansa. Alam naman natin, grabe po ang mga namumuno sa atin. Nag-aaway-away sila dahil gusto nila yung yaman ng Pilipinas ay sa kanila mapunta. Nag-aagawan sila sa yaman at kapangyarihan. Kasi sino po ang kawawa? Tayo po na mga mamamayan, lalo na po ang mga mahihirap. Ang sukatan po ngayon ng yaman ay hindi na po milyon.
Male-maleta na po ang usapan ngayon. Hindi na po binibilang ng 1 million. Hindi. Ilan ang pera mo? 10 maleta. Kasi 10 maleta, ewan ko kung ilan ang laman nun. Pero mas malalaki pa po yun. Pero yun po ang naging kalagayan ng mga Israelita nung panahon na ito. Dahil doon sa national repentance, nagkaroon din po ng pag-unlad, ng pagbangon ang bansang Israel. Kasi nagkaroon po ng national repentance at pinangunahan po ng mismong mga leaders. Ang sabi po ng chapter 10, verse 2, sabi, ihiniwalay nila ang mga tunay na Israelita sa mga dayuhan, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasamaan ng kanilang mga ninuno. Ibig sabihin po, yung sabi dito, ihiniwalay nila ang mga tunay na Israelita sa mga dayuhan, ito po yung merong mixed marriages. Kaya po sila pinarusahan ng Diyos sapagkat yung mga Hudyo ay nakipag-asawa sa mga dayuhan. O kaya nilayuan nila ang Diyos sapagkat itong mga dayuhan na ito ay pinasampa sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nung ma-realize nila yung kanilang kamalian bilang pagtutuwid ng kanilang mali, hiniwalayan nila yung kanilang mga dayuhang asawa, mga dayuhan na nagtulak sa kanila na sumamba sa Diyos-Diyosan, at muli silang nagpasya na ang Diyos na ang kanilang sasambahin. At ang sabi po, binasa ni Ezra at ng ibang mga saserdote ang kautusan. At ang sabi po ng chapter 9, 3 hours po na sila'y tumayo habang binabasa ang kasulatan, at 3 hours din ang naging tugon nila sa paghahayag ng kanilang kasalanan, at nagbigay sila ng paggalang kay Yahweh. Wow! Sabi po ng verse 3, nanatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras habang binabasa sa kanila ang kautusan ni Yahweh na kanilang Diyos. Imagine niyo po yun, 3 hours na nakatayo. May sumunod pa pong 3 oras. Ang sabi, pagkatapos, 3 oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at nagbigay galang kay Yahweh. So, ibig sabihin, for 6 hours, nakatayo po lahat ang mga Israelita. Ngayon po, siguro mga 30 minutes lang, pagod na. Pagka napagod na, uupo na. Pero sa kanila po, makikita natin yung hunger nila sa salita ng Panginoon. Habang binabasa yung salita ng Panginoon, ayaw nilang umupo. Pinakikinggan nila yung salita ng Panginoon habang binabasa sa kanila ni Ezra at ng ibang mga Levita. At meron din silang 3 hours na response doon sa salita ng Panginoon na binasa sa kanila. Wow! Ito po'y kapahayagan ng kanila pong tunay na pagsisisi. Ngayon, pag tinignan naman po natin yung chapter 9, verses 6 hanggang 37, ito naman po ay nagtatala nung kanilang napakahabang prayer of repentance to God. Kasi nga po, ito yung bunga ng kanilang renewal, spiritual renewal. Nagkaroon sila ng pagsisisi, ng pagbabalik loob sa Diyos. At dahil sila'y nagbalik loob sa Diyos, kung mababasa niyo po yung chapter 9, verses 6 hanggang 37, napakahabang kapahayagan ng kanilang pagsisisi. Yung kanilang pagtalikod sa Diyos, yung kanilang mga ginawa na laban sa Diyos, ipinahayag nila yon. Pagpapatunay na sila ay nagpapahayag ng kanilang pagsisisi sa Diyos. So sa kanilang hakbang ng pagbabago, sinimulan nila ito sa pamamagitan ng isang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Now, mga kapatid sa Panginoon, ito din pong hakbang na ito, yung pagsisisi at paghakbang ng tungo sa pagbabago, ay ganun din po ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin na nakaranas ng spiritual transformation sa Diyos. Nung nagkaroon tayo ng kaugnayan sa Panginoon at nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, yung pasya natin na sundin ang Panginoon, yung pasya natin na sumunod sa Panginoon, ito po yung naging bunga nung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam ko po, katulad ng marami sa atin, lahat po tayo, hindi natin noon nauunawaan na tayo po'y nabubuhay ng hiwalay sa Diyos. Pero nung dumating yung pagkakataon, bawat isa sa atin, kayo po, nung maunawaan ninyo ang buhay ninyo na
hiwalay sa Panginoon, mapapahamak kayo kung kayo hindi magsisisi sa Panginoon. And when you realize na ang buhay na hiwalay sa Panginoon ay katulad ng isang tupang ligaw, ano po ang inyong ginawa? Kayo po ay nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. At sa pamamagitan ng inyong pagbabalik loob sa Panginoon, ng inyong pagsisisi, katulad nga po ng ating pinag-aralan doon sa tupang ligaw, nakita natin na ang ating buhay, hiwalay sa Panginoon, ay isang buhay ng kapahamakan. Kaya, nagkaroon tayo ng pagpapasya na kailangan natin ang shepherd, kailangan natin ang pastol sa ating buhay. At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. At ganun din po ang na-realize ng mga Israelita sa kanilang buhay. Nakita nila na sila'y humiwalay sa Diyos at muli silang nagpasya na manumbalik sa Panginoon. So there was repentance. At dahil dito, nakita natin yung malaking pagbabago na naranasan po ng Israel sa pamamagitan po ni Nehemiah. So yun po yung una, there was repentance. Number 2, palatandaan po ng spiritual transformation, nagkaroon po ng pagsusuko ng buhay o yung pagsusurrender ng kanilang buhay. Una, pinahayag po nila yung kanilang pagsisisi. Tandaan niyo mga kapatid sa Panginoon, ganun din po yung ating buhay bilang mga tupang ligaw. Nakita natin ang ating buhay hiwalay sa Panginoon, mapapahamak tayo. Kaya noon, we try to live our lives our own way. Pero nung ma-realize natin na hindi tayo magtatagumpay sa buhay na ito kung wala ang ating mabuting pastol, kaya isinabmit natin ang ating buhay sa Panginoon. Ganon din ang ginawa ng mga Israelita. They realized hiwalay sa Diyos, mapapahamak po sila. Kaya number 2, muli po nilang isinuko ang kanilang buhay sa Diyos. Kaya sa chapter 9, verse 38, ang sabi, nagkaisa po ang mga Hudyo at pumirma po sila ng isang tipan o covenant o yung tinatawag na nakatitik na panata. At ito po ang sinabi ng verse 38. At tingnan niyo po, mismong si Nehemiah na kanilang leader ang nanguna. Dahil dito, sa verse 38, kaming mamamayang Hudyo ay gumawa ng isang nakatitik na panata. Ito'y lubos na sinang-ayunan at nilagdaan ng mga pinuno, mga libita, at mga saserdote. So dito po sa verse 38, meron po silang pagkakaisa. Lahat po, mula doon sa leader, hanggang sa lahat ng mga mamamayan. Sinang-ayunan po ng lahat ng mga libita at ng mga saserdote. Ano po yon? Yung kanilang commitment. At dito po sa chapter 10, verses 1 hanggang 27, ito po yung mga pumirma doon sa commitment na ito. Pagpapakita talaga na isinusuko na nila muli ang kanilang buhay sa Diyos. Kasi tinalikuran nila. Di ba minsan mga kapatid, hindi sapat yung salita lang eh. Minsan gusto natin, talagang may kasulatan. Para bang pagpapatunay na talagang sincero ka doon sa iyong ipinapahayag. Di ba minsan may katrato tayo, kasi pag verbal, pwedeng baliwalain. Kaya ito po mga Israelita na to, because of their zealousness to follow God this time, dahil nga nakita nila yung kanilang pagpapabaya ng kanilang pananampalataya. So this time, gumawa sila ng covenant with God. At pinangunahan ito ni Nehemiah at ng mga priest at ng buong bayan. At yung mga leaders na lumagda sa kasulatan na ito, pag binasa niyo po verses 1 hanggang 27, magugulat kayo, puro pangalan. Totoo po, kasi ito po yung list ng mga names na lumagda doon sa kanilang covenant with God. 84 po lahat ito. So, hindi po sila nangimi na ilagda ang kanilang mga pangalan bilang pagkilala na ang Diyos ang kanilang paglilingkuran. Kumbaga pinahayag na nila, muli nilang sinusurrender ang kanilang buhay sa Diyos. At hindi po sila nangimi na tumayo para sa Panginoon. Kung noon nilayuan at tinalikuran nila ang Diyos, ngayon naman, lumagda po sila na sinasabi nila, Lord, ang aming buhay ay sa iyo po namin muling itinatalaga. So ito po yung pangalawang palatandaan at makikita natin na
ganon din po sa atin bilang mga mananampalataya. Nais din po ng Diyos na kung talagang ikaw ay sa Panginoon, makita ng Panginoon na ikaw ay tumatayo para sa Kanya. Hindi lang doon sa salita, kundi talagang nakikita sa gawa. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10, verse 32 hanggang 33, ang sabi, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Kaya kung makikita nyo po, lalo na ngayon sa Middle East po, ang dami pong mga Muslim na sila po ay pinapahayagan ng Diyos sa pamamagitan po ng mga pangitain, panaginip ng ating Panginoong Hesus. At ito po mga Muslim na to, alam nyo po ba na kapag sila'y na-convert sa Christianity, ang ibig sabihin po nito ay tatanggalan po sila o alisin sila sa lahi. At papatayin po sila dahil sa pagtalikod sa Muslim, sa Islam. Pero marami po ngayong mga patotoo, particularly yung Iran na binobomba ngayon ng US. Ang dami pong mga converts ngayon into Christianity. May mga prinsesa at prinsipe na hindi na po sila natatakot para sa kanilang buhay, para ipahayag na sila po ay sa Panginoon at nagsuko na sila ng buhay sa Panginoon. Kung paanong noon, ganun din yung naging kalagayan ng mga Israelita, muli nilang itinaas ang Panginoon sa kanilang buhay at hindi sila nangimi na ipahayag na sila ay sa Panginoon. So ganun din po sa atin mga kapatid. Nais din po ng Panginoon na tayo bilang mga mananampalataya ay tumatayo din tayo para sa Panginoon. Na hindi natin ikinakaya ang Panginoon. Hindi natin ikinakaya ang ating pananampalataya. Dito po sa verses 28 and 29, makikita po natin, sabi kami, ang buong bayan ng Israel, mga saserdote, mga Levita, mga bantay, mga awit, mga manggagawa sa templo, kaming mga lumayo sa mga dayuhan sa aming lupain dahil sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pati ang aming asawa't mga anak na pawang may sapat na pag-iisip ay nakikiisa sa aming mga kapatid na namamahala sa amin at may pagsumpang nangangako na tutuparin ang kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ni Yahweh na aming Diyos. So nagkaisa po sila dahil nagkaroon po ng national revival, nagkaroon ng spiritual transformation sa Israel, nagkaroon po ng pagsisisi at nagkaroon po sila ng pagsusuko ng kanilang buhay sa Panginoon. Kaya dito, ito yung pahayag ng mga Israelita. Yung kanilang mga anak, buong pamilya po sila. Kaya sabi po dito, pansinin niyo po, sabi, pati ang aming asawa at mga anak na pawang may sapat na pag-iisip ay nakikiisa sa aming mga kapatid. So, nagkaisa po ang lahat. Meron silang pagpapasya. Ano yon? Kami ay sa Panginoon lamang maglilingkod. At tulad ng declaration ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ito din po yung buong Israel sa pangunguna ni Nehemias dahil nagkaroon po ng transformation. Yung dating bayan na tumalikod at sumamba sa Diyos-Diyosan, ngayon po nagkakaisa sila ng pananampalataya. Ang Diyos lamang ang kanilang sasambahin sa kanilang buhay. Wow! Ganyan po ang ginagawa ng Diyos kapag meron pong spiritual revival. Binabago niya po ang puso ng mga tao at talagang nagkakaroon ng tapang ang mga tao na pinapangunahan ng Panginoon na born again at sila'y tumatayo ng buong tapang para sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya yun po yung dalawang nakita natin, mayroong pagsisisi at mayroong pagsusuko ng kanilang buhay. And thirdly, mayroon pong hakbang tungo sa pagbabago. Sapagkat ang transformation, kapag ang Diyos ay kumilos sa buhay ng tao, tulad po ng ginawa ng Diyos sa atin, kaya po tayo mayroong mga patotoo ng pagbabago ng buhay. Sapagkat nung ang banal na Espiritu ay naghari sa ating mga buhay, binago na ng Diyos ang ating buhay. Kaya nagkaroon po ng pagpapasya
na magbalik loob sila sa Diyos at nagkaroon din sila ng pagpapasya ng hakbang tungo sa pagbabago. Ano po yung pagbabago na kanilang hinakbangan? Number 1, nagpasya po sila na bilang bayan ng Diyos, sila po ay exclusively para lamang sa Diyos. They decided to be separated for God alone as God's people. So pagkatapos po ng kanilang pagsisisi, tumayo po sila sa Panginoon, sinimulan nila ang kanilang hakbang ng pagbabago at ang sabi sa verse 30, ito po yung kanilang decision. Ihiniwalay nila ang mga tunay na Israelita sa mga dayuhan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Yung verse 2, nagpasya po sila na kung sila man ay may napangasawang mga dayuhan, ihiniwalay nila yung kanilang sarili doon. At again, sa chapter 10, verse 30, nagpasya din po sila na dahil sa pag-aasawa, sa mixed marriages, nakita nila na masama ang naging bunga nito, nagkaroon din sila ng pagpapasya. Hindi nila papahintulutan ng kanilang mga anak, lalaki at babae, to enter into mixed marriages. Kaya sabi nila sa verse 30, hindi namin pahihintulutang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. So yun po yung kanilang decision, to be separated as the people of God. They promised to be separated for God. At ang picture po ng pagiging separated for God ay katulad po ng kalagayan po ng mag-asawa. Ang mag-asawa po, kapag ang lalaki at babae naging mag-asawa na po, they are separating themselves from other mates other than their husband or their wife. Hinihiwalay na nila ang kanilang sarili doon sa mga possible na commitment sa ibang opposite sex aside from their husband or their wife. Bakit? Kasi nga po, ang isang nag-asawa na ay kinukumit na niya ang kanyang sarili para sa kanyang napangasawa. Kaya ganun din po ang ginawa nitong mga Israelita. They promised to be separated, to be for God alone. Ihiniwalay nila ang kanilang sarili. Kaya nung nakita nila, alam niyo po yung intermarriage, ang ibig sabihin po kasi noon, pag ikaw ay tunay na Hudyo, dapat ang magiging asawa mo, Hudyo din. Pag nagkaroon ka ng asawa na hindi Hudyo, ang ibig sabihin, nakipag-intermarriage ka sa ibang mga nasyon, hindi ka na purong Hudyo. Ano na yon? Parang na mistiso ka na, nalahian ka na ng iba. At ikaw ay inaalis na doon sa genealogy. Kasi ititrace nila, dapat ang lahi ninyo ay puro. Kaya pag hindi na yun puro, mawawala ka na doon sa genealogy. Ay, ang problema, hindi lang yung pagkaalis sa genealogy ang naging epekto. Itong napangasawa nila, inilayo sila sa Diyos at pinasamba sila sa Diyos-Diyosan ng kanilang napangasawa. Kaya nung ma-realize nila yung kasamaan ng kanilang ginawa, nagkaroon sila ng pangako. Sabi nila, hindi namin hahayaan na yung aming mga anak ay mag-asawa ng mga dayuhan din. Katulad ng naging epekto sa amin, ayaw na naming maulit yon. So, prevent na po nila. So, makikita natin mga kapatid no, na naging maingat na po itong mga Hudyo na wag maging asawa ang alam nilang hindi nila kalahi. At ito din ay may paalaala sa atin ngayon, sa ating panahon bilang mga mananampalataya. Pinapaalalahanan tayo ng banal na kasulatan na kung tayo ay magkakaroon ng asawa, pinapahayag ng banal na kasulatan na we have to choose yung kapareho din nating mananampalataya. Kaya nga sabi po ng 2 Korinto chapter 6 verse 14, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Nang sinasabi po dito, yung magiging masamang epekto nito,
kapag ka ang napangasawa mo ay hindi mo katulad na mananampalataya. Magkakaroon kayo ng problema. Bakit? Kasi kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos at yung napangasawa mo ay hindi sumasampalataya, magiging issue agad sa inyo yung pagsamba. Kasi sa kanya, hindi mahalaga sa kanya yung pagsamba at ikaw naman napakahalaga, ipagpipilitan mo yun. Lalo na, halimbawa, ikaw ay babae. Sasabihin ng mister mo, sige, paglabas mo dyan, wala ka nang uuwi ang bahay. Ikaw pa naman, mananampalataya ka. So, magiging malaking issue yon. Kaya, ano nangyayari? Sa halip na maayos ang samahan ng mag-asawa, nagiging magulo. Dahil doon sa kalagayan na hindi parehong mananampalataya ang nagsama. Ito naman ang katwiran ng iba. Lord, magiging born again din yun. Pag-pray ko po, alam ko, ako ang gagamitin mo sa kanya. Lord, pag nagsama na kami, pag maging mag-asawa na kami, magiging Christian din yan. Mabuti nga sana kung gano'n, salamat sa Panginoon. Pero mas maraming pagkakataon, hindi gano'n ang nangyayari. Kaya ano na ang prayer, Lord? Di ba? Magulo na yung pamilya, magulo na yung pagsasama. At itong mga Israelita, na-realize nila na gano'n ang nangyari nung sila nagkaroon ng intermarriage. Kasi hindi mananampalataya ang napangasawa nila, inakay sila sa maling pananampalataya. At dahil dito, nagulo ang kanilang buhay. Kaya nagkaroon sila ng pagpapasya. Mula ngayon, kami ay para lamang sa Panginoon. At hiniwalayan nila yung kanilang mga asawang hindi mananampalataya. Sa atin, problema po yun kasi wala pong dito, walang annulment, di ba? Walang divorce. Kaya magsasuffer ka talaga. Pero prayer pa din para later on, makakilala po pareho sapagkat mas mabuti po kung parehong naglilingkod ang buong pamilya. Yun po yung pinaka-ideal. So yun po yung kanilang naging pagpapasya. Sila ay humiwalay at para lamang sila sa Panginoon. At pangalawa po, naging pagpapasya din po nila na panatilihin yung Sabat. Sabi po ng chapter 10, verse 31, kung sila'y magdadala ng trigo o anumang paninda sa araw ng pamamahinga, hindi kami bibili sa kanila. Tuwing ikapitong taon, hindi namin tatamnan ang mga bukirin at ipatatawad namin ang aming mga pautang. Ano po ang ibig sabihin nito? Dito po sa verse 31 ng chapter 10, karaniwan din po, nakalagayan po nila na bagamat hindi sila ang nagtitinda, meron naman pong mga foreigner, o ibig sabihin mga dayuhan, na nagtitinda at binibili nila yung mga paninda na yon. And later on, sa halip na ang focus nila ay sa pagsamba, ang nagiging focus na nila, ano kaya dala ni ganito para bang naagaw yung kanilang pagsamba dahil may mga goods sa paligid ng kanilang templo na kung saan parang naging palengke yung templo. Kaya dito yung kanilang commitment, ang sabi nila, kahit magdala sila ng paninda nila sa araw ng pamamahinga, hindi kami bibili sa kanila. So, pinatibay nila yung kanilang commitment na sinasabi nila, Lord, talagang ang focus namin ay sa pagsamba lamang sa'yo. Tapos sabi pa nila dito, tuwing ikapitong taon, hindi namin tatamnan ng mga bukirin. Eto mga kapatid, siguro isipin nyo, bakit ganun? Bakit may ganun silang commitment? Kasi po, utos ng Panginoon na for 6 years, tataniman yung lupa. After 6 years, papahingahin ng 1 taon. Dahil nga, kung tayo gusto nating kumita, pag nagtanim ka, may aanihin ka, kikita ka. Kaya pag hindi ka nagtanim, ano mangyayari? Di wala kang kikitain. Pero ang problema, hindi nila alam na ang purpose kung bakit kailangang pahingahin ng 1 taon after 6 years ng pagtatanim para muling bumalik yung sustansya ng lupa at mas maraming ani sa susunod na pagtatanim. Kaya lang dahil itong mga Israelita, hindi nila ginawa yun, sa halip na utos yun ng Diyos, ang nangyari, yung kanilang mga pananim ay sa halip na maging maayos, sa halip na maging mabunga, ay unti-unti, hindi na nagiging maganda ang kanilang bunga. Kaya this time, nagkaroon uli sila ng commitment. Sabi nila,
tuwing ikapitong taon, ipapahinga na nila ang kanilang lupain. So, yung observance ng Sabat, talagang pinagtibay nila. Well, tandaan niyo po mga kapatid, ang Sabat po, talagang distinctively, ito po ay Jewish practice. Talagang binigay lang to sa Hudyo. Pero, ganun pa man, alam natin na yung ibang mga hindi Hudyo, hindi po ino-observe ito. Kaya sila po yung nagtitinda, sila po yung nakikipag-business sa mga Hudyo, at dahil dito, ano po ang nangyayari? Yung mga Hudyo na gusto po sana mag-focus sa Panginoon, nandyan naman yung mga manininda, so nawala yung focus nila sa Diyos. Kaya nakita ng mga Israelita na hindi ito tama. Kaya itinama nila yung kanilang pamumuhay sa Panginoon. Kaya anong commitment nga nila dito sa chapter 10, verse 39, na sabi nila, hindi nila pababayaan ang tahanan ng Diyos. Kasi nakita nga nila na napabayaan na nila ang tahanan ng Panginoon. At alam ko na ito pong gawain na ito ng mga Israelita nung panahon na yon ay isang bagay na alam nilang mali, pero ipinagpatuloy pa rin nila. Pero nung sila po ay nagkaroon ng muling pagsusuko ng kanilang buhay sa Panginoon, sinunod na nila yung kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi nga ang tunay na nakakaranas ng pagbabago ng Diyos, makikita din ang pagbabago ng buhay sa iyong buhay. Na ang ginagawa mo na ay kalooban ng Diyos. Hindi po pwede na sinasabi mo na ikaw ay sa Panginoon, pero yung mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon ay hindi mo sinusunod sa kanilang buhay, sa iyong buhay. Kaya itong mga Israelita na to, nagkaroon po sila ng commitment to keep the Sabbath. And lastly, meron din po silang pangako. Number 3, to support for the house of God. Hindi lamang sila maihiwalay sa Panginoon, para sa Panginoon. Hindi lamang ihiwalay yung araw ng pagsamba, ito'y para sa Panginoon. Nagkaroon din sila ng commitment to support the house of God. At dito po sa chapter 10, verses 32 hanggang 39, makikita niyo po na yung phrase na house of our God, 9 beses pong sinabi dito. At ito pong house of God ay tumutungkol po doon sa templo. At nangangako po ang mga Israelita dahil nagkaroon sila ng transformation na susuportahan nila ang tahanan ng Diyos. Hindi na nila pababayaan ang tahanan ng Diyos na kanilang nagawa. Kaya nga po sa chapter 1 ng Nehemias, nalungkot si Nehemiah dahil sa kapabayaan ng mga Israelita, ni walang nagsimula na magtayo ng pader. Samantalang si Nehemias ay nasa Persia. Kaya si Nehemias pa ang kinausap ng Diyos para pangunahan ang Israel na muling itayo ang pader. Bakit? Sapagkat ang mga Hudyo ay nawalan na ng panahon to support the house of God. Kaya dito po makikita natin na maraming pangangailangan sa tahanan ng Diyos at lahat ng ito sa tulong-tulong na pagkakaisa ng mga Israelita ay natagpo po ang kanilang mga pangangailangan. Kaya makikita niyo po dyan sa verses 32 and 33, meron pong temple tax. Nagkaroon po sila ng temple tax. Ano po yung mga tax na yon? Para po yung mga pangangailangan sa templo ay matagpuan. Kaya bilang mga mananampalataya nung panahon na yon, nakita nila na kailangang suportahan ang gawain ng Diyos para maisulong ang pangangailangan sa templo. At itong mga palatandaan na ito ay palatandaan ng pagbabagong kanilang naranasan. Noong muli nilang naranasan ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayon, mga kapatid, sa ating panahon, bilang nakaranas ng pagbabago mula sa Panginoon dahil sa ating pagsusuko ng ating buhay sa Panginoon, bilang mga mananampalataya, nais din ng Diyos na magkaroon din po tayo ng parehong commitment,
ng mga Israelita. Na meron din tayong commitment sa ating mga puso na sinasabi din natin, hindi din po namin pababayaan ang iyong tahanan. Na ibig sabihin tayo bilang mga mananampalataya sa ating panahon, sabihin natin, Pastor, wala na pong templo ngayon. At hindi na po tayo nagtatax, hindi na tayo nagtatites ng mga grains, hindi na yung mga butil-butil ang ating binibigay. Pastor, wala na tayo sa panahon ng mga kautusan. So, ano naman ang ating gagawin? Bagamat wala na yung templo, pero mga kapatid, ngayon po ay kabilang tayo sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos, na ang kaharian ng Diyos ay may mga pangangailangan para matustusan ang gawain ng Panginoon. Kaya kung paanong noon nakita nila na kailangan nilang magkaisa upang ang gawain ng Diyos ay matustusan sa pamamagitan ng mga Levita na nagtatrabaho doon sa templo, tayo din naman ngayon na nagsusulong ng gawain ng Diyos ay dapat magkaroon din ng commitment, ng katulad ng commitment ng mga Israelita, that we will never neglect the house of God sa ating panahon. Now, sa paano paraan po natin yan magagawa? Paano po natin maipapakita na hindi nga din natin pinababayaan ang tahanan ng Diyos ngayon? 3 bagay lamang at madali lamang po ito. At of course, number 1, pinapakita natin bilang mga mananampalataya that we are not neglecting the house of God when, number 1, we prioritize our gatherings. Tandaan niyo po, sa ngayon po, wala nang templo, pero nandito ang church. At kayo po yun. At sa bawat gawain natin, meron po tayong mga tinakdang gawain. May BU po tayo. Meron tayong BU ng Thursday, meron tayong BU ng Friday. Ano po ang purpose? Ito po ay para po sa patuloy na fellowship, patuloy na paglago, patuloy na pag-build up ng inyong pananampalataya. So itong mga bahagi na ito, bilang kabahagi ng pamilya ng Diyos, ay ini-encourage po kayo na pangunahin o bigyan ng pansin itong mga gawain na ito. Bakit po? When you prioritize attending regularly the gatherings of the saints, that way, pinapahayag po ninyo na hindi nyo rin pinababayaan ang gawain ng Diyos o ang tahanan ng Diyos. Ang ibig sabihin po niyan, pinipili nyo na magkaroon ng active participation sa mga gampanin sa gawain ng ating church. Meron po tayong mga activities sa hapon, may mga iba-ibang mga departments na kung saan kayo po'y kabilang. So lahat po ng ito, hindi po for attendance. Ang lahat po ng ito intended para po sa ating mga mananampalataya, sa fellowship, sa paglago. Kaya huwag niyo pong baliwalain itong mga gawain na ito. Sapagkat ito po yung pagpapakita na ang Panginoon ay pinahahalagahan ninyo sa inyong buhay, sa inyong pananampalataya. Sapagkat inilagay kayo ng Panginoon sa pamilyang ito para kayo po ay sama-samang lumago at tumibay sa pananampalataya. Kung paano yung mga Israelita noon, they committed themselves na, ang sabi nila during Sabbath, ang sabi nila sa chapter 10 verse 31, kung sila'y magdala ng trigo o anumang paninda sa araw ng pamamahinga, hindi kami bibili sa kanila. So meron silang commitment. Yung nagdadalang mga dayuhan, ang sabi nila, kung iaalok man sa kanila, hindi sila bibili. So imagine niyo po yung kanilang commitment na yon. So ganun din po, bilang mga mananampalataya, ang priority natin ay worship sa Diyos, hindi business. Kaya nga po, nung naparito ang Panginoong Jesus, nung pumasok po siya sa templo, nakita niyo po may itinumba ang Panginoon ng mga tables. Kasi ang nakita ng Panginoon, instead na worshipers, ang nandun ay mga businessmen. Nagtayo na sila ng mga kanilang mga booth at nagtitinda na sa halip na sumamba sa Panginoon. So naiba ang focus ng mga mananampalataya. I wonder, pag bumalik kaya ang Panginoon, kung nandito ulit ang Panginoon at nagpunta siya sa mga gawain ngayon, meron din po kaya siya mga itutumbang mga table. Kasi ang mga mananampalataya sa halip na nakapokus sa Panginoon, ay nakapokus sa pa-order ng kanilang mga paninda. So dito, makikita natin na
ang isang palatandaan that we really are committing ourselves to not neglect the house of God is when you say in yourself, to yourself, I will prioritize the gatherings of the saints. Bakit? Kasi itong mga gawain na ito ay gawain na itinakda ng Diyos sa iglesia para sa iyong paglago. Amen po ba? So prioritize. Kaya pati yung pagsamba natin, talagang kailangang piliin mo na iwan ang anumang iyong ginagawa. Sabi nila, sa ika-7 taon, hindi kami magtatanim. Ibig sabihin din yan, ganun din. Paano mo magagawa yon na for 6 years, nagtanim ka, ta sa ika-7 taon, hindi ka magtatanim. Kung hindi mo masisimulan na every Sunday, ikukumit mo talaga yung Sabat para sa Panginoon. Or noon, Sabat is Saturday. Sabi nila, hindi. We will keep the Sabbath holy. Kahit ano ang aming ginagawa, ibababa namin yan, titigil namin, uunahin namin ang Panginoon. So talagang pinakita nila yung kanilang commitment. Ipinarioritize nila ang Diyos sa kanilang buhay. The same thing din sa ating panahon. If we are saying we will not neglect the house of God, prioritize the gatherings of the church. Kasi yun yung pagpapakita mo ng iyong pag-ibig sa iyong Diyos na nagligtas sa iyo. Amen po ba? Kaya merong church. Ito po'y pagpapala para sa bawat isa sa atin. Pangalawa po, you support God's work. If you are supporting the work of the Lord, you are saying you are not neglecting the house of God. Kasama po sa pag-support sa gawain ng Panginoon, ang pagbibigay ng iyong oras, ng iyong talento, at maging ng iyong tinatangkilik para sa gawain ng Panginoon. So you have to give faithfully your time, your talents, and your skills, and even your tithes and offerings to the needs of the work of God. Sa ating pong kalipunan, salamat po sa Panginoon, hindi po tayong mayaman, pero sa biyaya po ng Panginoon, inilagay po tayo ng Panginoon sa magandang lugar, at sa ating pagtutulungan po, yung operating expenses po ng ating mga ng gawain natin, natatagpo dahil nagtutulong-tulong po tayo. We support the work of God. Amen po ba? Natutunan natin, nakita natin na mabuti ang magbigay sa gawain ng Panginoon, mabuti na magbigay ng ating kaloob, ng ating ikapo sa Panginoon. Kaya hindi natin pinababayaan ang gawain ng Panginoon by supporting the work of the Lord. Meron po tayo na mga gawain sa missions, nakapag-mission po tayo at nagmi-mission pa rin po tayo. Sa paanong paraan? Because we support the work of the Lord. And by the way po, gusto ko na rin pong samantalahin, ngayon po, 1 week na po tayo ng pagpaparepair sa Louisiana, Laguna. Sa biyaya po ng Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. At ang church po ay nagkaroon po ng pag-support doon sa gawain sa Louisiana. Naglabas po tayo. At least, masasabi natin na substantial amount din po yung inilagay po natin doon para for more than 30 years ay talagang sabi po nung gumagawa, yung mga kahoy po doon, nung tinuktok nila ay forma na lang, wala na sa loob. Pero ganun pa man po ay talagang malaking papuri pa din natin sa Panginoon sapagkat ngayon po ay napalawak na yung CR po na dating nasa loob, ngayon po ay binuluwag na yung isa. At bukas po hanggang sa Friday ay sisimulan na ding bulwagin yung isa pa kasi kung sisirain nila ngayon, wala pong gagamitin during worship time. Kaya yung isa po na luma, yon nabulwag na po yun, kaya talagang medyo lumuwag na. Tapos inilagay na po sa labas yung 2 CR. Tapos naayos na din po yung bubong sa biyaya po ng Panginoon at wawasakin na po yung dingding para medyo lumapad na po. Kaya talaga pong mabuti po ang Panginoon, yung ating pong nakuhang manggagawa, taga-Sariaya, 3 po sila, tubero, electrician, mason, lahat na po. Kaya nakamenos po tayo ng gagawa. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo, meron pa rin pong mga ilang kagastusan na for the next week na ito, itong week na dadating ay meron pa po silang gagawin pero na-short na po yung ating unang inilabas doon. Kaya siguro po mag-aano po ako sa ating GC, kung gusto niyo po na mag-extend ng tulong para po doon sa ating gawain to support the work of the Lord,
ay kung ano man ang inilalagay ng Panginoon sa inyong puso para po makakompleto na yung mapapinturuhan na din, maayos na din yung stage, at may pinto nga po yung CR at sisirain na po, baka wala namang bowl na gagamitin. Kaya baka maging katulad po nung sinaunang CR na hukay. Yun po yung mga pangangailangan ngayon. Kaya ako po ay magpapaano doon sa ating GC, whatever amount na gusto niyo pong ilagay to support the needs, ay itong week po na to, kailangan po natin ng karagdagan doon. Ito po'y gawain ng Panginoon at sa ating pagtutulungan, I believe ang Panginoon ang tatagpo ng lahat ng ating pangangailangan. Amen? Amen. Puri po ang ating Panginoon. That's how we support. That's how we say, Lord, we will never neglect your house. Amen po ba? Alam niyo po, dito sa Nehemiah chapter 10, verse 34, ang sabi po, nagsapalaran kaming lahat, mga saserdote, Levita at mga mamamayan, para malaman kung aling angkan ang magdadala ng kahoy na panggatong. So, wood offering. Sabi nila, nagsapalaran sila. Siguro, tatanong niyo, anong significance niyan, Pastor? Bakit may wood offering? Kasi yung iba nga, hindi naman po sila parehong makapagbigay ng mga tupa, isang buong tupa. Yung iba naman, hindi rin makapaglingkod dahil hindi sila labita, hindi sila saserdote. Pero yung ibang angkan na pwede pong makapagbigay kahit mga panggatong. Ang ginawa po nila, nag-commit po sila, sige, sino makapagdadala ng panggatong? Dalhin nyo yan, paglilingkod din yan sa Panginoon. Maaring sa tingin nyo, panggatong lang yan. Pero kung yan ay dadalhin nyo sa Panginoon, paglilingkod yan. Amen po ba? So ganun din po para sinasabi sa atin dito na anuman ang ating uri ng paglilingkod na ibinibigay sa Panginoon, dinadala sa Panginoon, as long as yun ay ginagawa natin bilang paglilingkod natin at para yan sa Panginoon, tinatanggap yan ng Panginoon. Kaya wala pong para sabihin natin, ay, ito lang ang kaya kong ibigay. Nakakaya naman yung ibang lalaking ibigay. Huwag niyo hong isipin yon. Hindi ko palakihan ng bigay dito. Ang mahalaga ay pare-pareho tayo nagmamahal sa Panginoon at mula doon sa pagmamahal na yan sa Panginoon, gusto nating sabihin, Lord, we want to support your work in whatever way I can, the way you are blessing me. Amen po ba? And I believe, katulad na sinabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos, yan ang sabi ng Bible, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo upang mayroon kayong magamit sa pagkakawang gawa more than your needs. So kung gusto mong tumulong sa Panginoon, gagawin ng Panginoon na ibibless ka para makatulong ka sa Panginoon. It starts with your desire to support the work of the Lord. Pero kung walang desire sa puso mo, hindi mo rin na naisin na magbigay sa Panginoon. So yun po yun. And lastly, mga kapatid sa Panginoon, at dito po ako magtatapos, nung tinayo po ng mga Israelita, kasama si Nehemiah, yung wall, hindi po doon natapos. At nagkaroon po ng spiritual renewal, nagkaroon po sila ng commitment na sabi nila, we will never neglect the house of God. Ngayon po mga kapatid sa Panginoon, wala na po yung templo, pero meron pa pong higit na templo na dapat na hindi din po natin pinababayaan sa ating panahon. At yung templo na yan ay walang iba, kundi yung ating mga katawan. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. So dito po mga kapatid sa Panginoon, pinapaalala sa atin ang hindi lamang yung physical na templo noon ang nakita natin na hindi pinabayaan nila Nehemias. Ngayong panahon na to sa atin bilang mga mananampalataya, wala na po yung physical temple. Pero meron pong templo na nais ng Diyos na huwag nating pabayaan. At yun ay ang templo ng Diyos, which is your physical body. Na anong ibig sabihin ito? Sabi po ng unang Korinto chapter 6 verse 19 and 20, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. So,
Ngayon, mga kapatid, hindi man physical temple ang ating hindi dapat pabayaan, kundi ang sinasabi sa atin ay itong tahanan natin, itong katawan natin na pinili ng Diyos na banal, na tumahan sa ating buhay na tayo noon ay hindi karapat-dapat. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon na tayo nilinis na, ang ating katawan ay pinili ng Diyos na kanyang maging tahanan dito sa lupa. Ang ibig sabihin, mga kapatid, your body is a host to be a residence for God. Bawat katawan natin, pinipili ng Diyos na kanyang tahanan. Ngayon, pag may darating na bisita, how do you keep a visitor? Pag may darating, di ba, talagang hindi mo alaman, abot-abot ang linis mo. Lalo na kung titira pa. Di ba? Talagang minsan nga nahihiyat, ay, huwag ka munang dumating kasi di pa ako nakapaglinis. Pero how much more na ang Diyos gustong tumahan sa atin? Kaya tanong, how do we host Him in our body? How do we host Him in our life? Kaya sabi ng banal na kasulatan dito sa 1 Corinthians chapter 6, sabi, therefore, honor God with your body. So paano natin mapapatira ang banal na Diyos sa ating tahanan? Paano natin siyang pinili niya tayo para tirahan? So how do we honor Him para tumira sa atin? Ano ang dapat natin gawin sa ating katawang lupang ito? Of course, kung paano kumakain tayo sa ating physical, di natin pinababayaan ang ating katawang lupa, ganon din dapat ang ating spiritual body. Now, we feed our spiritual body with spiritual food. Pinapahalagahan natin, we take care of the spiritual body by feeding it with its spiritual food. Prayer, Word of God, at ano pa po? Ang sabi nga dito, honor. Mga kapatid, ano ibig sabihin ng honor? Yung honor God with your body. Ibig sabihin po, bilang mga mananampalataya, hindi itong katawan na to, hindi na to sa atin. So, huwag tayong tumulat sa sanglibutan na ang ating katawan ay hindi magandang tahanan ng Panginoon. Dahil ginagamit sa bisyo, dahil ginagamit sa kasamaan. So, kung ang tahanang ito ay templo ng Diyos, be sure na ang Diyos ay tatahan sa tahanang ito. Ilalayo mo ang katawang ito sa kasalanan, sapagkat hindi tatahan ang Diyos sa maruming sisidlan. At ikaw ay hindi na pag-aari ng Diyos. Ay, hindi ka na pag-aari ng sanglibutan. Sabi, ikaw ay pag-aari na ng Diyos. So kung ikaw ay pag-aari ng Diyos, saan mo ginagamit ang iyong katawan? Dapat ginagamit mo yan para maluwalhati ang Diyos sa iyong buhay. Ngayon po mga kapatid, nakikita natin na yung iba dahil nga po hindi nila alam ang salita ng Panginoon, kung ano-ano ang ginagawa nila sa kanilang katawan. Kaya nga yung iba, babae, nagpipilit na maging lalaki, kasi hindi nga nila alam kung paano i-honor ang Panginoon sa kanilang buhay. Yung iba, hindi pa mananampalataya kung ano-ano mga pinagsusulat sa kanilang katawan, hindi pa kasi nila alam kung paano i-honor ang Diyos sa kanilang buhay. Ngunit ngayon, na tayo'y mananampalataya na, at gusto nating i-honor ang Diyos sa ating buhay. Kaya kapag ka merong temptation, gusto kong magpalagay ng ganitong pinta sa aking katawan, it's not honoring God. Hindi na o-honor ang Lord kapag kahit papunayin pa natin ang ating katawan ng tato ng puro Jesus yan o puro verse yan, pero tato naman yan na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, we are not giving honor to the Lord. Ibig sabihin, kung merong temptation para yung ating katawan ay magamit sa bisyo, magamit sa corruption ng ating katawan, dahil hindi natin iningatan ng ating katawan, then we are not giving God the honor para sa katawang ito na pag-aari na ng Panginoon. Kaya kung meron man sa panahong ito na nais ng Panginoon na hindi natin pabayaan na templo, ito po yung kanyang katawan na binigay sa atin, na kanyang tinatahanan. Kaya ilayo natin ang ating katawan sa kasalanan at hayaan natin ang kabanalan ng Diyos ang makita sa buhay natin. Ang kapuspusan ng Diyos sa buhay natin. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang makita sa buhay natin. Amen po ba? That way, makikita, hindi mo nakikita ang Diyos, pero dahil sa pamumuhay mo, nakikita na ang Diyos ay nasa sayo. Kaya nga, we reflect the glory of God in us. Sapagkat ang Diyos na ang tumatahan sa atin, hindi na yung dati nating buhay nakikita, kundi ang Diyos na ang nakikita sa atin.
That way, we are saying, we are not neglecting the house of God. Dahil ginagamit natin ang ating katawan, iniingatan natin ang ating katawan upang maging tahanan ng banal na Diyos. Pinili niya tayo para maging host sa kaniyang holiness. Amen po ba? Yan, mga kapatid sa Panginoon, katulad ng mga Israelita, ganun din yung ating commitment. We will not neglect the house of God. Huwag niyo pabayaan ang inyong katawan sa paanong paraan. Alam niyo, Exodus, bilang pagtatapos na talata, Exodus chapter 23, verse 25, ang sabi po, worship or serve the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. How do we honor God through this body? Serve God with your body. At anong pangako ng Panginoon? When you serve God through your body, sabi ng Panginoon, I will bless your food and your drink. And I will even take away sickness from you. So ibig sabihin, kung iniingatan na ng ating katawan sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoon, hindi sinabi diyan na hindi tayo magkakasakit. Ang sabi ng Panginoon, I will take away sickness from you. Ang reseta ng Diyos, pag may sakit ka, serve me. Pag may sakit ka, serve me. Pag may sakit ka, serve me. Kasi yun ang sabi niya eh. Serve God. And He will bless your food and your drink, and He will take away sickness from among you. Amen po ba? Gusto nating ma-honor ang Lord? Paglingkod lang natin ang buhay na to at magugulat kayo. 80 anyos ka na, pero parang hindi. Totoo yun. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kabataan. Di ba? Minsan may mga nararamdaman tayo, pero paglilingkod pa din. Natutuwa ako sa Panginoon, ang dami natin mga seniors, yung mga inakyat dito, pero malalakas pa din. Bakit? Ang patotoo natin, meron tayong Diyos na nag-aalis ng ating mga nararamdaman. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Basta ipaglingkod lang po natin ang ating buhay. God will give us long life, health, and wealth. Pangako ng Panginoon. I will bless your food and your drink, and I will even take away sickness from you. So sama-sama tayong maglingkod, ano man ang sitwasyon. God deserves the honor for this holy body that God has given us. Palakpakan po natin muli ating Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.